mayaman, may pera, practical. Para maahon ako sa kahirapan. Dahil nasaktan ako sa experience sa father ko, naging man-hater ako. Boy, she was beautiful. So wala talaga akong inisip na any intention to link myself with this guy. I want the best. Pipiliin ko yung kalooban ng Panginoon. Lahat ng yan dito lang sa 700 Club Asia. Susunod na. Bakit maraming Pilipina ang gustong makapag-asawa ng isang dayuhan, lalo na sa isang Amerikano o European? Foreigner! Absolutely! Bakit? Bakit? Kasi mayaman, may pera, practical. Foreigner. Bakit? Kasi para... para maahon ako sa kahirapan. Ano eh, tumatanda na akong mahirap eh. To be honest, I have a boyfriend. He's a foreigner. And nakatira siya ngayon sa UK. Mga Pinoy mapagmahal din, kaso lang, nasa akin na, kasi yung loob ko nahulog dun sa, sa foreigner. Sorry. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, mas may future ka sa mga foreigner kaysa sa mga Pilipino. Sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Sa kabilang banda, meron din namang gugustuhing Pilipino ang mapangasawa. Pinoy. Kasi dati may boyfriend na akong Amerikano, hindi kami magkasundo. Hindi kami nagkakaintindihan, maraming hindi pareho. Mas faithful. Kasi sa ibang yata, mas sila doon, liberated kumpara dito. Dahil naiintindihan ko sila, hindi kami pareho kami culture, lahat-lahat. Kung mag-asawa ako, gusto ko yung Pinoy. Proud naman ako kasi Pinoy din ako. Yung dito lang. Hindi kasi ako marunong English eh. Iba't ibang dahilan kung bakit nais ng ilan sa atin na makapag-asawa ng dayuhan. Nariyan ang pangarap na guminhawa o makarating sa ibang bansa. Subalit anumang kadahilanan mayroon ang bawat isa. Kapag ang relasyon ng mag-asawa ay nakasentro kay Jesus, pagpapalain ang kanilang pagsasama. I just love those straightforward answers. Mabuti naman, honest sila. No? Sana naman hindi nag-aasawa yung tao dahil sa kahirapan lang. I mean, naiintindihan ko din yung kagustuhan. Baka ma-disappoint siya. Oo, kasi marami din naghihirap ngayon ng mga foreigners. Kahit na marami ka naman pera, kung hindi naman kayo nagkakasundo. Tsaka walang talagang, yung talagang tunay na pagmamahalan. Naiintindihan ko rin yung lumaki ka sa kahirapan, di ba? Gusto mo na maahon doon. Pero wag mo naman sana gamitin yung asawa mo. Because Mari, many see that as a shortcut, to instant, relief. Pero tama din yung, I disagree with the terms na ginamit niya, pero ibang-iba kasing ang kultura ng foreigner sa atin. Tayong Pilipino, we're very, mahiyain tayo, hindi tayo nagsasabi ng diretsahan, di ba? You're always trying to save face. Sa kanila, very blunt sila magsalita. Kung anong nasa puso, yan talagang sinasabi. Tayo, na-offend tayo sa ganun. So, mahirap talagang mag-cross-culture. Not unless yung foreigner, nagstay na dito, naging Filipinized na. Tulad ng isa nating guest mamaya. Sige, dapat abangan nila yon. Many Western men who marry Filipino women say they make the best wives in the world. Agree ako doon. Understandable naman yan, of course. Para sa kanila, hindi lamang maganda ang ating mga kababaihan, hindi lamang mapagmahal, kundi loyal and forever faithful pa. Patutunayan natin yan sa aming pagbabalik. Boy, she was beautiful. So wala talaga akong inisip na any intention to link myself with this guy. Susunod na. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin and heal their land. The Global Day of Prayer. Come and answer the call to united prayer with millions around the world on May 22 from 9 in the morning till 1 in the afternoon at the main hall of the Christ's Commission Fellowship, Ortiga Center, Mandaluyong City. Call 631-3839 or 0917-508-9505 or log on to gdop-philippines.com for more details.
si Lalen, 100% na Pinay beauty at tubong Paranaque. Sa pagkanta, natatamasa ni Lalen ang kakaibang saya. Subalit dumating ang panahong hindi lamang sa saliw ng musika natagpuan ni Lalen ang ligayang hinahangad. Isang American Navy na si Kevin Sparks ang nagpatibok ng kanyang puso. Magkaibigan ang mga magulang ni Kevin at ang ina ni Lalen na nasa Amerika. Tila napusuan ng ina ni Lalen si Kevin para sa anak, kaya ipinakita niya ang larawan ni Lalen kay Kevin. Mula noon ay naging magpenpal ang dalawa. Boy, she was beautiful. Maganda. Parang kilig lang sa akin na merong foreigner na gusto kong makilala, ganun. So wala talaga akong inisip na any intention to link myself with this guy. Maituturing na makadiyos si Kevin. Kaya naman, sa sandaling masulyapan ni Kevin ang larawan ni Lalen, isang desisyon ang kanyang pinanindigan. And the Holy Spirit spoke to my heart and says, that's your wife. I'm like, oh my goodness. So syempre, surprise ako, like, what? And that was just something that God had put in my heart to desire someone to spend the rest of my life with. And that's why I desired a wife. Nang madistino si Kevin sa Pilipinas, agad siyang nakipagkita kay Lalen at hiningi ang kamay nito upang pakasalan siya. Hindi nagtagal, ay nagtungo na ang dalawa sa Amerika upang paghandaan ang kasal. Subalit sa kanilang pag-uusap, isang sikreto ang ibinunyag ni Lalen sa kanya. Sinabi ko talaga sa kanya na, Kevin, meron akong boyfriend. I was expecting sisigawan niya ako, murahin niya ako. Hindi. In-emphasize niya sa akin na because of what this inner voice told me, of what God told me that you're going to be my wife, I'm going to stand on that. So parang nagkaroon ako ng change of feelings toward my boyfriend. So parang iniisip ko na siguro talagang hindi talaga siya. Sumulat ng 2 beses si Lalen sa dati nitong nobyo at humingi ito ng tawad. Wala akong narinig na feedback whether he accepted my apology or not. But at least nagkaroon ako ng peace. The fact na na-confirm ko na natanggap niya. Naisakatuparan ang kasal ni Kevin at Lalen. Kung naging magandang musika ang simula ng ligawan ni Kevin at ni Lalen, tila nawala ng tono ang mga unang taon na kanilang pagsasama bilang mag-asawa. You know what? You need to get rid of the credit card.